Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid na makakapanood sa video ito. Ngayon ay gagawa na naman tayo ulit ng panibagong reaksyon patungkol sa mga ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo na hindi natin mawari kung bakit sa bawat gagawin ng kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mayroon at mayroong mga taong pumupuna. Alam natin na panahon pa ng sugo ay talagang inusig na dumaan sa matinding pag-uusig ang Iglesia ni Cristo noong panahon ng kapatid na Felix Manalo. Subalit ang lahat ng mga pag-uusig na yun, kahit pa dumaan sa gitna ng digmaan, yung panahon na iyon ay hindi natinag ang sugo ng Diyos sa huling araw na ito ang kapatid na Felix Manalo at ang mga kapatid sa panahong iyon. Patuloy silang pinalalayan ng sugo, itinaguyod ang Iglesia ni Cristo hanggang sa sila ay namaalam sa buhay na ito. At kumalili ang kapatid na Edward Eranio B. Manalo at yung kanyang isa sa mga anak. At noong panahon na iyon ay tinulaan niya na mayroong mga ministrong tiwali na lalaban sa pamamahala noong panahon ng kapatid na Eranio B. Manalo. Sa panahon ng pamumuno ng kapatid na Eranio B. Manalo, na itatag, na itayo ang maraming iba't ibang mga saling sambahan. Isa na dyan ang Templo Sentral, maging ang tanggapan, pangkalahatang tanggapan sa Diliman, Quezon City, ang Central Office. At sa panahon po ng kapatid na Eranio B. Manalo ay nakatawid ang Iglesia ni Cristo sa ibayong dagat sa Honolulu, Hawaii. At doon na nagsimula. Kumalat ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. At nung namaalam sila sa buhay na ito, ang malili ay ang anak nila, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. At natupad yung pangitain ng kapatid na Eranio Manalo na sa panahon ng kapatid ni Eduardo B. Manalo, lubha ang tagumpay. At marami naman yung mga lumaban na mga ministro na siyang naging dahilan para magkaroon ng problema noon sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo. May mga ministro na tiwalang lumaban sa pamamahala, nagsagawa ng rebellion. Question nila yung pamumuno ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Subalit, hindi sila nagtagumpay. Ngayon, itong panahon na ito, noong nagdaang buwan lamang, ako mismo nasaksihan ko yung panunumpa ng kanilang anak bilang deputy minister ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatid na Angelo Eranio G. Manalo. Angelo Eranio Manalo ay nanumpa bilang deputy minister, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, may mga nagtatanong, may mga nanguusig. Sinasabi nila, wala na bang iba? Manalo na naman. Wala bang mayroong mga iba dyan? Maraming may kakayahan. Maraming mga ministro may kakayahan na manguna. Subalit, pinagkaisahan, pinagputokan, walang nalabag na doktrina ang Iglesia ni Cristo sa ginawang pagpapanumpa kay kapatid na Angelo Eranio B. Manalo
bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Maraming umusig, maraming nagtanong. Sino-sino yung mga nagtatanong na yan? Ay, sabi nila, manalo na naman, sila na naman. Pinagkaisahan niya sinaksihan ng maraming kapatid, nasaksihan ng halos lahat ng distrito ng Iglesia ni Cristo buong mundo. Iyon ay isinagawa doon sa Nabotas, yung pagsambang iyon. Yung pagsambang iyon, nasaksihan ng maraming mga kapatid. At talagang nagbigay ng magandang inspirasyon sa bawat nakatalo. Ako mismo, napatunayan ko kung gaano kamahal ng kapatid na Angelo Iranio Manalo ang Iglesia ni Cristo. Nasa kanya yung mga katangian na hinahanap ng Panginoong Diyos para maging pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Nanumpa siya sa harap ng lahat ng mga ministro, mga manggagawa, sa harap ng lahat ng mga kapatid na dumalo sa pagsambang iyon. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa bawat distrito, ilan ang distrito dito sa Pilipinas? Ilan ang distrito sa iba't ibang bansa? Napakarami. Kaya walang nalaknapag na doktrina sapagkat pinagkaisahan iyon. Tinanong sila kung sino ang may gusto at na maging pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Ang kapatid na Angelo Iranio Manalo. Marami ang may gusto sa mga ministro. Marami ang may gusto sa mga kapatid. Sino-sino ba itong mga tumututo? Yung mga tao walang pakialam sa iglesia, kundi mamuna. Sinasabi nila, napupuno na daw ng corruption. Wala naman silang napapatunayan. May mga taong ginagamit lang nila ang social media. Gagamitin ang Iglesia ni Cristo para lamang sumikat. Sapagkat alam nila na kapag ginawa nilang content, itong Iglesia ni Cristo ay patok, makikita sa mga kapatid, papanuorin. Ang hindi nila alam, habang sinisiraan nila ang Iglesia ni Cristo ito, lalong nagniningning, lalong naitatanyag, marami ang mga maanib na mga tao. Hindi lamang yan, halos buwan-buwan, itong nagdaang buwan, June, halos isang buwan na nagsagawa ng lingap sa iba't ibang panig sa Africa. Ang lahat ng yan ay tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Ngayong July naman, itong July 2025, isang buwan yan, bawat Biyernes mayroong mga isinasagawang pamamahayag. Kaya yung mga nagsasabi, yung pamamahayag na yun ay live. Mapapanood sa lahat ng mga video platform, ng mga social media sa Iglesia ni Cristo, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, tuwing Biyernes alas 7 ng gabi. Ngayong July. Buong July yan. Kaya ganun ka ningning ang Iglesia ni Cristo ngayon. Hindi ninyo matitinag kahit pa may mga nanguusig, nanguupat, kahit pa may mga kahirapang dumarating, kahit may mga pagsubok, yung mga iba't ibang uri ng kalamidad, subalit patuloy na inaalalayan ng pamamahala ng kapatid na Eduardo B. Manalo ang mga kapatid sa bawat pagsambang pinangangasiwaan nila. Kanina lamang nangasiwa sila, puspos na pananampalataya. Lalong sumigla mga kapatid. Ganyan katibay ang Iglesia ni Cristo. Walang sino mang pwedeng humarang sapagkat ito ay sa Panginoong Diyos. Ang mga ibang relihiyon na tumututol sa Iglesia ni Cristo, wala na.
unti-unti na silang bumabagsak. O sabihin na natin, mas marami pa rin ang hindi iglesia. Mas marami nga, pero nagkakanya-kanya. Hindi nila magawang magkaisa katulad sa ginawang pagkakaisa sa iglesia ni Cristo. Kaya yung mga nang-uusig, yung mga gumagamit sa social media para siraan, wala kayong magagawa. Kahit pa anong gawin ninyo. Ang mabuti pa, umanib na lang kayo sa iglesia ni Cristo. Dito tayo magsama-sama, maglilingkod sa Panginoong Diyos. Darating ang araw ng paghuhukom. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na. Natutupad na lahat ng mga palatandaan ng ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw, Maria, Juan, na naninira sa iglesia ni Cristo, ay tumabi ka na lang dyan, umupo at makinig sa mga doktrina sa iglesia ni Cristo. Baka sakaling makasama ka rin namin sa tunay na paglilingkod. Hindi yung puro ka lang reklamo, wala ka namang naiambag sa iglesia ni Cristo. Sila yung mga taong mga mapanirang puri na wala namang naiambag sa iglesia ni Cristo na kahit katiting o kahit piso. Ay nako, inggit ang naghahari at sa puso at isip ng mga taong ito. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kaibigan, halika na, sama na tayo dito sa loob ng iglesia ni Cristo. Ito ang totoo. Ito ang punong-puno ng hula. Tunay na relihiyon, ililigtas ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagparito.